Saan nagpunta ang ating Panginoong Jesucristo noong siya'y namatay ng 3 araw? Nagpunta ba talaga siya sa impyerno? May mga paniniwala at nagsasabing bumaba daw ang ating Panginoong Jesucristo sa impyerno upang doon parusahan dahil sa ating mga kasalanan. Ang paniniwalang ito ay nagmula sa tinatawag na Apostles' Creed. Pero mahalaga nating malaman na ang Apostles' Creed ay hindi nakasulat sa Biblia. Hindi rin ito isinulat mismo ng mga apostol. Isinulat ito mga 150 years matapos mamatay ang lahat ng mga apostol. Mahalaga din natin munang maunawaan kung ano ba ang itinuturo ng Biblia tungkol sa lugar ng mga namatay o place of the dead. Marami sa atin ang nalilito sa salitang impyerno o hell, kaya mahalagang malaman natin ang tunay na kahulugan nito mula sa orihinal na wika ng Biblia. Sa lumang tipan sa wikang Hebro, ang tawag sa lugar ng mga patay ay Sheol. Sa bagong tipan sa wikang Griego, ito ay tinatawag naman na Hades. Ibig sabihin ang Sheol at Hades ay iisa lamang at pareho ang ibig sabihin nito. Ito ay pansamantalang lugar lamang kung saan napupunta ang kaluluwa ng mga namatay habang hinihintay pa ang muling pagkabuhay at ang huling paghuhukom. Pero hindi pa ito ang tunay na impyerno na pangwakas na parusa. Dahil ang lawa ng apoy, ito ang magiging permanenteng destinasyon ng mga hindi nagtiwala sa Diyos at ang pinakamahalagang katotohanan, wala pang tao doon ngayon. Darating lamang ito pagkatapos ng huling paghuhukom bilang ang huling hatol. Ngayon, upang mas maunawaan natin ng mabuti, ang lugar na tinatawag na Sheol o Hades ay may dalawang magkahiwalay na bahagi na pinaghiwalay ng malaking lamat. Lucas chapter 16 verse 26. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Ang unang lugar ay ang Abraham Bosom o Paraiso. Ito ang lugar na kapayapaan at pahinga. Dito pansamantalang napupunta ang mga matutuwid at tapat na tao mula sa lumang tipan. Bukod sa lugar ng mga matutuwid, meron din naman lugar ng pagdurusa. Ito naman ang lugar ng mga makasalanan. Dito sila napupunta at doon naghihintay ng huling hatol sa kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin sa lugar ng mga patay, naririto ang dalawang magkaibang lugar, ang lugar ng mga matutuwid at lugar ng mga makasalanan. Ang tunay na misyon ng Panginoong Jesucristo sa loob ng 3 araw nang mamatay siya at habang ang kanyang katawan ay nasa libingan, bumaba siya sa Hades sa lugar ng mga matuwid sa loob ng Abraham Bosom at hindi sa lugar ng mga nagdurusa. Ang layunin niya ay hindi upang siya mismo ay parusahan, kundi ipahayag ang magandang balita ng kaligtasan sa mga kaluluwang naroroon. Dahil sa kanyang sakripisyo sa krus, nabayaran na ang ating mga kasalanan at natupad na ang pangako ng Diyos. Inilabas niya at pinalaya ang lahat ng mga matutuwid at tapat na nasa loob ng Abraham Bosom kung saan naroroon ang mga namatay sa Old Testament tulad ni Abraham, Moises, David at lahat ng mga matutuwid na tao. Sila ay dinala patungo sa langit sa piling ng Diyos. Efeso 4 verse 8-9. Kaya sinasabi nang siya'y umakyat sa itaas, dinala niya ang marami sa pagkabihag at iminigay ang mga kaloob sa mga tao. At ang ibig sabihin ng siya'y umakyat ay nauna pa siyang bumaba sa mga pinakamababang lugar ng lupa. Ito ang pinakadirektang patunay. Ang pinakamababang lugar ng lupa ay ang tawag sa Hades o Sheol, ang lugar ng mga patay. Sinabi dito na ang Panginoong Hesus ay bumaba bago umakyat sa langit, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Ang bilangguan ay ang Hades o Sheol, ang lugar kung saan nakakulong ang mga kaluluwa ng mga namatay bago dumating ang Panginoong Hesus. Sa madaling salita, ang mga talatang ito'y patunay ng Panginoong Hesus ay bumaba sa Hades sa Sheol at hindi sa lawa ng apoy. Doon siya nagpahayag ng kaligtasan at pinalaya ang mga matutuwid na nandoon. Mula noon, wala ng Abraham Bosom sa lugar ng Hades at ang natira na lamang dito ay ang lugar ng pagdurusa kung saan napupunta ang mga taong makasalanan pagkatapos ng kamatayan. Kaya ngayon, pag sinabing Hades, ito na ang lugar ng pagdurusa na pagdating ng panahon ay dadalhin sa lake of fire o impyerno. Revelation 20 verse 14-15. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At ang sino man ang hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Sa pamamagitan ng pag-ibig at tagumpay ng Panginoong Jesucristo, ang dilim ng kamatayan ay naging daan patungo sa liwanag ng walang hanggang buhay. Bukas na ngayon ang daan para sa sinumang sumasampalataya sa Kanya, na ngayon ay maaari ng direktang mapunta sa presensya ng Diyos pagkatapos ng Kanyang kamatayan.